Kung susuriin, ang ating dugo ay binubuo ng 3 uri ng cells. Ang platelet na siyang pumipigil sa bleeding o pagdurugo kapag tayo nasusugatan. Ang white blood cells na panlaban naman ng katawan sa anumang impeksyon. At ang red blood cells na nagdadala ng oxygen sa iba't ibang parte ng ating katawan. Ito'y bumubuo sa 40% ng ating dugo. Kapag kulang sa red blood cells ang isang tao, ibig sabihin, mayroon siyang anemia. Ayon sa Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute, 43% o mahigit 4 sa bawat 10 Pilipinang nasa reproductive age o yung mga nireregla pa rin ay maituturing na anemic. Bilang isang magsasaka, ang nagsisilbing opisina ni Realiza ay ang malawak niyang palayan. Bukod sa pagod, kalaban din daw niya ang matinding sikat ng araw. Matapos ang maghapong pagtatanim, pag-uwi sa bahay, aasikasuhin naman ni Realiza ang 5 niyang anak. Magsasaka po sa araw, magdating hapon, maglalaba pa, mag-aasikaso po ng mga anak. Talaga pong walang pahinga, naranasan ko na po yung mag-collapse. Kwento ni Realiza, madalas daw siyang hinihimatay. Akala niya noon dahil lang ito sa sobrang pagod. Pero napansin din niya ang pamumutla ng kanyang balat. Dahil dito, minabuti ni Realiza na magpatingin sa doktor. Sumailalim siya sa tinatawag na Complete Blood Count o CBC. Isa ito sa mga pangunahing lab test na ipinapagawa ng doktor sa sinumang pasyente. Sa pamamagitan kasi nito, nalalaman ang iba't ibang mga karamdaman. Nabibilang din sa CBC ang tinatayang dami ng red blood cells sa katawan. Sa mga babae, 4.2 hanggang 5.4 million cells per microliter ang normal na dami ng red blood cells. Pero mababa rito ang lumabas sa resulta ng CBC ni Realiza. Ibig sabihin, mayroon siyang anemia. At kaya nanghihina si Realiza ay dahil kulang siya sa red blood cells na siyang nagdadala ng oxygen sa iba't ibang parte ng katawan. Kulang ng oxygen yung ating brain, kaya karamihan sa kanila madaling mapagod, sumasakit ang ulo, parang feeling of lightheadedness. Pag kulang ng oxygen yung ating muscle, napakatamlay at mahina yung paggalaw ng isang tao. Medyo maputla. Ang pamumutla, palatandaan din daw ng pagkakaroon ng anemia. Pangunahing sanhi raw ng anemia, ang labis na pagdurugo, gaya na lang kapag tayo nasusugatan. O kaya'y kapag masyadong malakas ang regla ng isang babae. Posibleng nasa lahi rin daw ang pagkakaroon ng mabagal na produksyon ng red blood cells sa katawan. Kapag hindi rin masustansya ang ating mga kinakain, maaari rin tayong maging anemic. Pero paniwala ng marami na ang pagpupuyat, sanhi rin daw ng anemia. Dok, totoo ba? Ay hindi po. Hindi po. Walang relasyon ang pagpupuyat at pamumutla. Kapag hindi naagapan ng anemia, mapupuwersa ang puso na magbomba ng mas maraming dugo sa katawan. Maaari itong mauwi sa arrhythmia o hindi normal na pagtibok ng puso, na delikado naman sa pasyente. Kasi gusto natin makapag-deliver ng adequate amount of oxygen sa iba't ibang parte ng katawan. Kaya ang nangyayari, bibilis yung tibok ng ating puso to the point na minsan pag sobrang bilis, pwedeng pumalya ang ating puso. Para sa mga kagaya ni Realiza na mayroong anemia, makatutulong ang pag-inom ng iron at vitamin B12 supplements. Kailangan din kumain ng mga pagkaing mayaman sa iron gaya ng karne, isda at itlog. Mahalaga rin ang pagkakaroon ng sapat na pahinga. At kapag masyado nang mababa ang red blood cells sa katawan, kinakailangan na silang salina ng dugo o yung tinatawag na blood transfusion. Ang sakit na anemia ay hindi dulot ng anumang kababalaghan, kundi isang tunay na karamdaman. At hindi rin kailangan ng espesyal na kapangyarihan para ito'y magamot. Dahil sa mga simpleng paraan lang, maaari na itong maagapan.